Ang katotohanan, yun po ay aming pagsubok sa kanila. At sila ho ay kumain doon sa aming patibong. Ang sinabi naming blanco ay yung Bicameral Conference Committee. Dali-dali naglabas ng statement ang Malacanang at sinabing walang blanco sa GAA. Labanan ng fake news. Talagang lalabanan natin ang fake news mo. Talagang walang blanco sa GAA. Sagutin mo ngayon. Paano mo nabuo ang GAA? Paano mo nabuo yung General Appropriations Act? Bakit mo pinapirma ng General Appropriations Bill ang Pangulo, si Bongbong Marcos? Hindi mo ba sinabi na blanco yung Bicameral Conference Committee report na nagkakahalagang daang-daang bilyong piso? Yan ang iyong sagutin. Sapagkat ang blanco sinasabi namin yung Bicameral Conference Committee report. Pero, pasalamat sa iyo ang sambayan ng Pilipino. Sapagkat, inamin mo na hindi na blanco yung GAB at yung GAA. Ang tanong ngayon, sino ang nagpuno ng mga kakulangan pagdating sa mga blanco sa Bicameral Conference Committee? Final po yung ginawa nila. Yung pagpasa ng isang final Bicameral Conference Committee report na puno ng blanco na bilyon-bilyon, daang bilyong pisong halaga, kriminal po iyon. Pera po ng taong bayan. Yan eh. Yan po ay malinaw na paglabag sa ating revised penal code. Yung ating kodigo penal, yung ating mga batas sa kriminal, bawal po iyan. Yan po ay may tatawag na crime against public interest. Yung ginawa po nila ay violation of Article 170 of the revised penal code. Ano po yung Article 170? Ito po yung falsification of legislative document. Paano po nagkakaroon ng falsification of legislative document? Unang-una, kinakailangan merong bill. Ang Kongreso, meron po silang bill eh. Yung General Appropriations Bill, yung panukalang budget for 2025. Pangalawang elemento, meron pong nag-alter o nakialam o nagbago ng mga salita o di kaya sa nangyayari po ngayon sa ating budget sa mga halagang nandoon sa General Appropriations Bill. Bakit natin sinasabing may nakialam na ibang tao bukod sa Kongreso o sa mababang kapulungan at sa Senado? Sapagkat ang pinasa po nila, ang pinirmahan po nilang final Bicameral Conference Committee report ay yung punong-puno ng blanco sa nagkakahalaga daang-daang bilyong piso. Pangatlo, meron pong nagbago. She, he, or they altered yung mga figures po doon sa Bicameral Conference Committee. Worse, doon sa General Appropriations Bill. Bawal po yun dahil wala silang otoridad. Kung ang Bicameral Conference Committee ay wala pong authority na makialam, hijackin, baguhin at palitan ang panukalang budget ng Executive Department at pati na yung version na binalangkas sa mababang kapulungan at sa Senado, wala pong otoridad ang tinatawag nating third chamber o yung third house, yung Bicameral Conference Committee. Lalo pong walang otoridad, walang kapangyarihan yung tila, mistula, fourth chamber or fourth house. Sino po yun? Yun po yung ating dapat malaman. Babae ba siya? Lalaki ba siya? Grupo ba sila? Sapagkat yung pang-apat na elemento para po ito'y paglabag sa Revised Penal Code Article 170, yung tinatawag po nating falsification of legislative document, nagbago po yung kahulugan ng bill. Ito talagang nagbago sapagkat punong-puno po ng patlang o blanco yung naging pundasyon at basihan ng General Appropriations Bill. Merong nakialam, merong fourth chamber, merong fourth house. Kung matatandaan ho ninyo, magbalik tanaw po tayo at sariwain lang natin ang inyong alaala. Medyo may ginawang propaganda rin ang Executive Department noon na busy-busy daw sila at kahit magpapasko, kahit magbabagong taon, kanilang riniribisa yung panukalang budget for 2025. Pati po iyon, bawal yun. Sila ba ang nagbago ng mga halaga? Sapagkat kung sila, yun po ay pag-amin
that they have violated Article 170 of the Revised Penal Code, yung falsification of legislative document. They falsified sapagkat binago nila. Yung bang pinapakita nilang larawan na sila'y busy-busy, meron ba silang pinalitang halaga? Meron ba silang binura? O meron silang dinagdagan? Meron silang binawasan? Bakit po bawal yan? Sapagkat malinaw sa ating saligang batas. Ulit, pabalik huli tayo sa saligang batas. Article 6 of Section 24 ng ating saligang batas. Malinaw po dyan. All appropriations bill shall originate exclusively in the House of Representatives. Malinaw po dyan. Walang authority ang tanggapan ng Pangulo o ng Executive Department kahit ang Sekretaryo ng Department of Budget and Management pakialaman. Yang General Appropriations Bill. Criminal Act po iyan. Yan po ay crime against public interest. Balik ko kayo sa sentro ng usapin. Huwag ho kayong magpapadala doon sa mga nagpapakalat ng fake news na sinasabing walang blanco yung GAA. Tama po, walang blanco yung GAA. Yun nga ho ang dapat nilang sagutin. Sino ang naglagay ng mga halagang blanco na doon sa Bicameral Conference Committee report? Kanya hindi naging blanco yung GAA. Bawal po kasi iyon. Ang tanging merong authority lamang ay yung ating mga mambabatas. At meron ding nagpahayag ng isang araw na mambabatas na pinirmahan daw niya at kung may blanco, inutasan niya yung kanyang mga staff na sila na lamang ang magkumpleto ng mga blanco kanilang iniwan. Bawal din po yun at yun ay pag-amin. At yung mga staff na nakialam diyan sa mga blanco na nagkakahalagang daang bilyong piso, kayo po ay namimiligrong makasuhan ng paglabag sa Article 170 of our Revised Penal Code. Kayo po ay nanganganib na makasuhan. Delikado po kayo sapagkat yan po ay falsification of legislative document. Yun lamang po yung una nating nakikita. Marami pa pong paglabag dyan sigurado sa ating mga criminal laws dito na umiiral. So linilinaw po natin ito sapagkat napakarami pong nagsisinungaling at marami po ang naglilihis ng totoong usapan na ang blanco po ay yung Bicameral Conference Committee report at hindi ang GAA. Maganda na rin na agad na sumagot ang Malacanang at sinabing walang blanco sa GAA. Yan na nga ang punto. Sino ang naglagay ng mga halaga sa bilyon-bilyon o daang bilyong pisong halagang blanco na ipinasa, pinirmahan, rinatipikahan ng mga miyembro ng Bicameral Conference Committee? Yan ang dapat na tugunan. Hindi lamang ng Malacanang pati ng Legislative Department, lalo na yung Bicameral Conference Committee. Kaya po, maraming salamat muli sa maisog na paglalabas nitong napakalaking kontrobersiya nito kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Salamat din sa kabayanihan ni Congressman Sid Ungab. Wala pong nagsasabi na may blanco ang GAA. Ang usapin po dito, bago naging GAA yan, meron po tayo, mga kababayan, na tinatawag na General Appropriations Bill, yung GAB. Yun po ang sinasabi natin na blinangko base sa Bicameral Conference Committee Final Report. Pirmado po yan, pinakita ko na po sa inyo yan, at naglabasan na rin naman. Hindi ho pwedeng pawardi-wardi ang pagtatrabaho natin dyan sa Kongreso. Hindi po pwedeng pawardi-wardi ang attitude ng ating mga mambabatas sa mababang kapulungan at dyan din ho sa Senado. At merong isang napakaingay na miyembro daw ng Makabayan Black. Hindi ka tunay na makabayan. Hindi ka nagsasalita hanggat hindi inilabas ni Pangulong Duterte yung kanyang smoking gun o yung kanyang slam dunk evidence. Ngayon, nagsasalita ka, linilihis mong katotohanan. Inahamon kita, magpakita ka ng video o nung podcast ni Pangulong Duterte na sinabi ni Pangulong Duterte na ang blanco ay ang GAA. Huwag kang sinungaling. Huwag mong lihisin ang katotohanan. Ang katotohanan ay
pulo ng blanco ang Bicameral Conference Committee report. Kanya nga sila tinatawag at nababansagan na vice scam eh.